mabigyan ng basihan yung desisyon o kailangan pa talagang i-pursue para na po sa inyo personal? Without, of course, preempting kung ano yung inyong pag-aaral siguro over the weekend. Well, broad strokes. Hustisya ang layunin natin dito. No? At hinahanap natin yung katotohanan. Masyadong maaga pa para magkaroon tayo ng conclusion dito. No? Pero ako, wala akong reklamo at problema rito. Basta't masunod lamang yung proseso, huwag labagin yung saligang batas, at maging makatao ang pagtrato natin sa isa't isa. Dahil, alam mo Mark, no, Attorney Mark, Cathy, ako nag-aalala ko palagi sa katapusan nito. Kaya sabi ko nga, we should not set in motion a course that will allow us to collide with any other branch of government after the impeachment trial. Ano man ang magiging hatol, no? Dahil ito pansamantala. Kaya hindi nagmamayabang dito yung impeachment court, no? Dahil kung araw-araw tayo nag-impeachment, pwede natin sabihin, no? Pero kung matapos ito, we will still have to contend with the principles of separation of powers. Tama yun, Cathy, mukhang senador. It's not at the expense of dapat. Not at the expense of the rule of law. Yung mga core values at principles na enshrined in our Constitution. Okay. Kasama naman natin din, Mark, aside from Senator Onasan, ay si Senator Coco Pimentel. Senator Coco Pimentel, magandang gabi po. Greg, magandang gabi sa iyo. Pinag-uusapan po natin yung naging desisyon ng pag-TRO ng Supreme Court tungkol dito sa pagpapalabas ng mga records ng foreign currency accounts. Ano po ang inyong saloobin tungkol dito? Una sa lahat, hindi ko pa nababasa ang TRO and I'm sure si Manang Greg hindi pa rin. Ano? So, i-assume na lang natin na hinihinto lang yata yung inquiry namin sa foreign currency accounts. So, yun lang. Doon lang natin i-interpret na ibig sabihin nun, tuloy pa rin ang paglilitis, ang impeachment trial proceedings, tuloy pa rin. Iiwasan namin for the meantime ang subject matter ng mga foreign currency accounts. Tapos sa Lunes, meron po kaming caucus, pag-uusapan namin yan. Naka-agenda po yan. Nasabi na po ni Senate President Juan Ponce Enrile na ang impeachment court lang ang merong authority to decide on the cases pertaining to the impeachment. So, paano po yan? Agree ako dun. So now we will have to interpret that principle in the light of a TRO from the Supreme Court. So sa Monday na po namin pag-uusapan yan. Pero doon sa prinsipyong binanggit mo, sang-ayon po ako doon. Itong kanina siguro, my question first before I go to Senator Honasan. Kanina at Senator Pimentel, yung sabi ng bangko naman na yung ebidensya na inattach dun sa kanilang request for subpoena para masubpoena yung PS Bank, hindi daw po galing sa kanila, wala daw po leak galing sa kanila. So how will that affect the validity of the subpoena? Well, actually, pwede ka naman mag-issue ng subpoena kahit walang attachment eh. So, para nga sa akin, surplusage na lang yun. Actually, naglabas yun ng bagong issue kung nagkaroon ba ng violation ng RA 1405. Pero that is not for the impeachment court to waste its time on. Sayang oras namin kung hanapin pa namin sinong guilty noon, sinong gumawa noon. I mean, side issue na po yan. At maybe that is for PS Bank, Bangko Sentral, or even the Quezon City Prosecutor's Office to do. Yun nga po. Yes, Senator Mark, no? Tama ba yun? How can I not defer to Senator Coco, no? Pero ang pananaw ko ron, sa pauna pa lang, pag nagpresenta ka ng dokumento ron, sa korte, hindi sa labas, kailangan i-authenticate mo muna. We cannot just deal with any document that comes to our attention, no? I-authenticate nung prosecution, yung nag-request palagi ng subpoena, at siguro marahil pwedeng i-authenticate din dito ng korte. Kaya lang sa liberal interpretation rules, para walang masabi, no? Patas lang ang laban, nag-issue ng subpoena. In good faith palagi yun. Pero para sa akin, sa pauna pa lang, na-authenticate na dapat. Na hindi ito, alam mo, ang daling mag-xerox ngayon, di ba? Pero ibang bagay yun. Kung let's say lumabas na fake
ang mga inattach noong prosecution, then pwede sila subject to the disciplinary power of the court, of the impeachment court. For using Iba a yun, document. iba yun. Kung let's say, mga fake documents ang inattach nila, ibang usapin po yun. Senator Pimentel, naging issue rin po ngayon o usapin ngayong araw na ito, itong pag-summon pa ng ibang mga accounts under the name of Renato Corona sa BPI at kinwestiyon nga ito ni Senadora Pia Cayetano. Bakit po mahalaga itong namalaman lang ng yung ending balance for the year? Pakipaliwanag po sa taong bayan kasi po ito po ay related sa SALN, di po ba? Tama. Limitado kami, ang impeachment court, limitado sa pagkakasulat sa articles of impeachment. Yun po yun, ha? Dahil po sa pagkakasulat nitong articles of impeachment, Article 2, ang sabi nila, meron siyang ari-arian na hindi nakadeclare sa kanyang SALN. So, tinignan namin yung SALN na form. Ang SALN na form, ang sabi doon, ito po ang aking mga ari-arian as of December 31 of certain years. So, doon tayo titingin. Kasi pwedeng ikaw may-ari by October 1, pero by December 31, hindi na ikaw yung may-ari. Hindi ka na obligado to declare it sa SALN mo. Kasi yun yung meaning ng SALN. Kaya importante po sa amin yung date na December 31 ng mga taon na yon. Senator Honasan, yung parang ang gustong palabasin dito ni Senator Osmeña na itong mga iba pang accounts na nakapaloob doon na hindi nga na-declare, dapat malaman din ng court. At sa tingin niyo po ba kailangan talagang may detalye? Alam na po natin, tinanggap na may account ang Chief Justice doon sa BPI. Kailangan pa po bang i-detalye or pwede nang sabihin, ano pa yung ibang accounts? Hanggang nun lang. Ano pa? Ito ang isa sa mga issue na lilinawin. Bagamat may sinabi na si Senate President, no, na may balak talaga siyang pagbigyan nyo, no? Dahil galing ito sa isang senator judge. Hindi ito galing lamang sa prosecution o sa defense, no? So, kailangan pagbigyan nito at pag-uusapan namin at i-resolve ito. Diba? Issue pa rin. Issue pa din. How specific should you be? Pero kung maalala nyo, Atty. Coco, no, you can confirm this, no, Atty. Mark Cathy, hindi objection yung kay Senadora Pia. Gusto niya ipaglilinaw lamang. Hindi niya sinabing, tumututol ako dyan. Sabi niya, pwede bang linawin ito? So Okay. talagang aabangan natin, Mark, itong mapag-uusapan Issue sa yan. Lunes. Issue sa Lunes yan. Maraming kailangan isettle. At mukhang hanggang sa dulo po, mga kababayan, itong technicalidad versus intention versus the search for truth ay titimbangin at titimagin ng ating magigiting na mga senador. Maraming salamat po. Ibig ko lang idagdag, Atty. Mark, Cathy, ang nagmimay-ari ng prosesong ito in taong bayan, no? Ang pinakamahalaga maintindihan nila ito. Hindi ito debate o diskusyon lamang sa mga abogado o prosecution o defense o senator judges, no? Taong bayan ang involved dito. At maraming salamat po sa pagpapaintindi sa mga bagay-bagay na ito sa taong bayan. Thank you. Salamat sa Thank inyo. you po. Thank you. Ito po ang mga highlights sa araw na ito. Napakaganda po ng simula ng ating araw na ito dahil kahapon ay naging maaksyon. Kaya umaasa po yung ating mga taong bayan na marami na namang pasabog o mga mabibigat na revelasyon sa araw na ito. At napresenta nga, Cathy, ang on clarificatory questioning yung presidente ng PS Bank at yung taga-BPI. At doon sa, mula naman sa depensa ay hininga ng memorandum ni Senator Judge Franklin Drilon tungkol sa panghihimasok umano ng Supreme Court sa impeachment proceedings. This is in light of the petitions they filed before the Supreme Court. Pero nga, later in the day ay nagkaroon ng TRO o nagbaba ng TRO itong Korte Suprema That's right. tungkol sa foreign currency accounts. Mukhang yung kaniyang pagiging adamant na hindi po ilabas yung dollar-denominated accounts ay sinuportahan po ito ng Supreme Court. Yan po ang nabanggit ng ating mga senador will be deliberated on when they hold a caucus sa Lunes. At nakikita natin, Mark, naging napakahaba nitong pagtatanong ng mga senator judges at maging sila ay nahirapan dito sa presidente ng PS Bank na makuha yung kanyang kooperasyon. Pero nag-succeed si Senate President Juan Ponce Enrile Yes. dahil napaamin niya yung existence nitong $5 accounts. Right, pero nga dahil nag-issue na po ng subpoena yung Supreme Court, ng TRO yung Supreme Court, what can be done after he confirmed that these accounts exist ay magdedepende sa kanilang discussion in the coming days. Nakikita natin ang pagpasok naman ng ikalawang witness ngayong araw, itin si Leonora Dizon, ang branch manager ng BPI Ayala Avenue
at siya ay dinirect examination ni Attorney Art Lim. Napag-alaman na nung nag-exist itong account na ito noong 1989 pa, ngunit nung December 2010 ay nagkaroon ito ng ending balance na mahigit 12 million Sa kanyang pesos. nilahad, Cathy, mukhang 2 taon lamang na merong medyo malaki ang nilalaman na account. Mukhang in 2007, merong mahigit 5 million at in 2010, meron pong mahigit na 12 million. Siyempre, hindi po yan na konklusyon pa. Kailangan pong bigyan ng pagkakataon naman ang depensa ipaliwanag kung bakit nga nagkaganon ang figures na nilalaman ng kanyang account. So sa Lunes, Mark, marami tayong inaabangan itong magiging resulta ng caucus nitong mga senator judges at itong pagpresenta ng depensa nitong statements of account, yung monthly statements of account nitong BPI account ni Chief Justice Corona. Okay, so patuloy po tayong sumubaybay. Patuloy pong na nabubuo itong kwento ng impeachment ni Chief Justice Renato Corona at dahil nga ito ay ang paglilitis, ang atin pong hangad dito ay katarungan lamang para sa bayan. Magandang gabi po. Ako po si Cathy San Gabriel at maraming salamat sa pagtunghay ninyo sa aming live coverage mula dito sa Senado. Nagpapasalamat kami sa PTV4, IBC 13, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency at lahat po ng maraming radio stations nationwide na sinasamahan kami sa coverage na ito. At sa lahat naming mga kababayan, mabuhay po ang Pilipino. God bless.